So ngayon ay sundin natin yung sinabi ng ating isang viewer na maglagay tayo ng EMI filter dito sa kanyang solar input. Kasi parang napansin ko noon na wala siyang EMI filter dito. Dito sa output meron siya. Dito ang alam kong ano pinanggagalingan ng problem sa kanyang DC-DC converter from solar. So, eto guys, natanggalan natin yung ating hybrid inverter. Ulit, kasi nga sabi ko sa isang video ko ay hindi ko siya titigilan. Wow! Hanggat hindi nasisira. Naayos ko lang. So, okay lang kasi meron naman yung isa dito. Eto guys, nabuksan ko na. So, eto guys, baka sabihin niyo ba't di ka pala magpalit ng iba? At alam nyo guys ay hindi naman kasi tayo pinalad na maraming pera. Malaki yung sweldo sa YouTube, mababa rin naman. So, event tayo kung marami tayong pambili kasi nga pwede tayong mag-ship or magpalit ng ibang unit. So, yun ang sinabi ko, kung yung device natin ay nagdadamay ng ibang appliances at wala tayong kaalam-alam, no choice na lang kundi magpalit tayo ng unit kung marami tayong pambili. Pero kung wala, edi ganito. So, malaking tulong na rin to kung sakaling may iba at nakapanood nito, pwede nilang gayahin. Yan, basta alam natin, pero kung hindi, dapat pagawa natin sa iba or palit tayo unit. Yung output pala niya ay isa lang pala yung kanyang EMI filter at tinipid. Sobrang tinipid. Ayan o, payat yung kanyang EMI filter. So sa Victor MN kasi yung isang hybrid dito na sira, dalawa ito. Meron dito at meron dun sa output. Sa AC input meron siyang EMI filter, tapos sa output ng hybrid ay meron din EMI filter. Tapos ang wala dito ay yung grounding link. So wala siyang grounding link na kapag okay yung connection mo at magbabanding sila sa grid, yung ground ng grid ay magbaband silang dalawa sa neutral. So dito wala. So sobrang tipid. Yan. Sinabi ko na nga ay tapat lang kung ano yung budget natin. So okay na rin kasi yung naginusto natin At least gusto lang natin na maranasan din yung convenient. Ika nga, patay. Okay, so dito sa solar input ay sawing palad kasi wala. Itong mga inductor na to, ay transformer na to ay para sa kanyang dito sa transistor na yun, mga MOSFET. Ito, dalawa sila. Okay, so wala. So nakikita ko lang dito ay yung transformer ng kanyang or yung inductor ng kanyang DC-DC converter. So dito, inductor naman dito sa kanyang output dito. At input para sa ano, sa AC. Okay. Wala. Ito sa kanyang output AC. Filter na ano yata to, inductor. Tapos yung filter capacitor. So wala. Current sensor yata to So wala, ang daming kulang. So siguro kaya ganun yung kanyang ano, syempre performance. Syempre Chinese brand. Chinese. Alam niyo na kung bakit. So eto guys yung main board ni Victor MN. So hindi ko lang alam kung Japanese brand or Chinese brand. Pero nung tiningnan ko yung kanyang mga capacitor, si Samsung ay Japanese parts siya. So eto guys yung 3 kW compare sa 1.6 kW. Siyempre mas malaki to, mas mataas at mas mahina. So tipid. So dito dahil sa nakuha ko na yung kanyang mga EMI filter, dalawa. So input at output.
Tapos marami siyang filter. Tapos yung mga relay, syempre 3 kW, mas malalaki. Pero maganda dito, meron siyang grounding band. So yung neutral dito at neutral sa ating grid ay magbaban sila kung sakaling maganda yung connection. Pero pag hindi niya ililink. Okay, so dito ay wala siyang grounding link. So ang meron lang dito dalawang relay para sa kanyang output. Maliliit. Dito malalaki. Nasa 30 ampere yata ang isa nito eh. Ito nasa, hindi ako nagkakamali, 15 lang or 10. So balik tayo sa kanyang solar. So ito yung solar input, pero gumamit sila ng wire. Ito. So tanggalin na natin to kasi nga focus tayo sa kanyang solar circuit. So siguro papalit ako ng capacitor as a request ng mga viewer natin. Tapos maglalagay tayo. Kasi dito guys, meron siya. You know. Solar input, meron siyang EMI filter, tapos may mga capacitor pa din eh. Dalawa, both input at output. Saka papasok sa kanyang main inductor. Lupit, di ba? May sariling capacitor dito. Tapos may mga capacitor pa dito sa main board. So yun o, lalaki. So tinignan ko sa Google, yung brand ng capacitor na to is a Japanese brand. So titingnan din natin mamaya ito kung saan galing. Kasi syempre made in China. China na rin yan. Kaya so yan, pinagtatanggal ko na kasi yan ilalagay natin. So pag-aralan lang natin una. So yung input, meron siyang mga parang pang ano dito, pang discharge na mga resistor kung sakaling not in working. Ayun o, papasok dito, papunta sa kanyang sensor ng current. Tapos papunta sa kanyang main na inductor, yung malaki. Ayan, so 4,000 watts yata ang kayang i-handle nito eh. So papasok sa kanyang mga IGBT at diode. May mga ano pa, filter dito. So sobrang sayang, napakaganda sana, kaya lang nasira. Okay, so ganyan. Okay, may ewan kung ano to sa kanyang ground, parang arrestor. So sa tingin ko, kahit hindi na natin lagyan ng SPD, meron na siyang sariling SPD sa loob eh. Kompleto na siya. Kung sakaling ilalagay natin dito na lang siguro. Tapos eto dyan na rin. Then i-try kong tingnan yung capacity ng capacitor nito. Kung pangit, maglalagay tayo nito. So galing sa ating donor na Victor MN. So eto guys yung galing sa 3 kW at eto naman yung galing kay Pau MR. So mas malaki siya. At mas mataas yung kanyang capacity kasi nasa 470 microfarad to 500 volt. Ito kay Victor MN ay nasa 330 microfarad to 500 volt. So ang kagandahan nito, ito yung dati niya. At etong kay Victor MN, shoot pa rin siya kasi tatlo yung butas. So shoot pa rin ito. So nagdadalawang isip ako kung ilalagay ko ba or hindi kasi yung bigat, mas mabigat siya. Sa capacitance, okay naman kasi nga yan siya guys oh. Yan oh. Hintayin natin kasi electrolytic yan, natural na matagal. 510 nasa 470 microfarad. So dito kay Victor MN, mas maliit nga lang kasi siya. Hintayin natin. Nasa 309, 312, 313. So kung tutusin, mas mababa yung kanyang capacitance. Pero ang nakadesign sa kanya ay malamang ganito pero mas malaki siguro. So nag-aalangan ako kaya ibabalik ko rin lang ay eto. Kasi ang talagang trouble lang nito ay
tuwing nagsesend tayo ng galing sa solar. So, hindi ko napapakialaman, ibabalik ko din lang. So, binalik ko rin lang guys yung kanyang dating capacitor. Kasi nga, mas kampante ako dyan. Kasi ang problema lang talaga ay yung kanyang solar input. So, ganito kasi guys. Kahit sabihin natin na made from China, etong hybrid inverter na to, designed by engineers pa rin siya. So, minsan kasi, ay aminin naman natin kung minsan na tayo kung minsan ay nagmamarunong at nagmamagaling kung minsan. Aminin ko, ako guys ay hindi ako marunong gumawa ng ganito. Nagre-repair man ako ng ganito pero may limitation. So may kahinaan. So sinusubukan ko lang na solusyonan yung problema. Pero hindi ko pa rin sinasabi guys na mas marunong ako sa nag-design sa ganito. Yan, hindi ko kayang gawin to. Hindi ko kayang gumawa ng ganito. Konti lang yung alam kong mag-repair. So, hindi lahat. Kung talagang hindi ko kaya, hindi ko aminin na kaya ko. So, yun lang guys. Ang papakialaman ko lang dito ay sa kanyang solar input. Yan. Kung minsan kasi ay lunok-lunukin natin kung minsan yung pride natin na meron tayong hindi kaya. Aminin natin, meron tayong hindi kaya. Ang totoo, galit na galit tayo sa China. Asar na asar tayo. Chinese brand, mababang klase. Pero alam nyo guys, ang Pilipinas nagdataos ng Chinese New Year. Diba? Okay pa, Choy. Ang pau ba yun? Or ano, yung nilalagay nila na ano? Ewan ko ba, pungsoy. So galit na galit tayo sa kanila, pero aminin natin guys, yun ang totoo. Galit na galit tayo sa kanila, pero yung tradition nila, dala-dala natin. Ay, in reality. Okay, so gawin na ka natin. So yun guys, nakalagay na yung ating dinagdag na EMI filter sa kanyang PV input. Nagdagdag tayo ng capacitor for filtering, papunta sa kanyang inductor, MOSFET sa capacitor. So, subukan natin. Solar. So, yan. Nag-charge siya. Kahit paano, makulimlim. Then, subukan na natin inverter. So, okay, naka-bypass pa rin. Ang ginagamit ko pa rin ay grid. Yung output nito ay hindi pa ginagamit sa bahay. So, check natin. Sana maayos or sana gumana ng maayos. Okay, so dito sa mismong output ng inverter natin, oh no, so bad kasi nga mas lumala yung problema, yun oh. Mas lumakas yung kanyang noise. Yun lang. Try natin ilayo yung ating tester, baka naman dahil doon. So nandun siya ngayon. Okay. Wala pa rin, parang gitara. Parang yung output ng amplifier. So, mas nawala siya guys. So, dito. Kasi hindi pa nakasend yung ano dito. Hindi pa nakapasok yung grid. Yan. So, wala pa sa input ng grid. Wala pa. Lapit na natin dito. Hindi pa nakasend yung ating grid. Wala pa. Pero, na-interfere niya. So, galing dito yan. Wala doon kasi disconnected yan. So, yung output niya, yan o. So, mas lumala. Ang gagawin ko na lang ay ibalik ko na lang yung dati. Kasi imbis na napaganda, mas lumala yung problema. So, tatanggalin ko rin lang yun. Ibabalik ko sa dati. Okay, maraming salamat. See you next time. Nasira na kasi yung aking... Siguro may dumi sa loob na ipit-ipit. Kung pinapasok ng dumi. So, merong bypass.
Okay, so maraming salamat. See you next time.